Huwag ka nang lumayo. Oh, nandito na mga malupit na mekaniko. Sila ibahin mo. Oh, garantisado sulit ibabayad mo. May talino at diskarte, suabe. Hi guys, so good day sa ating lahat. Yan. So, siyempre, sa ating pagbabalik ay may bago akong bibigay sa inyo na idea. Okay, so ito, hindi ko masabing kompleto pa yung detalye, pero siguro ito muna yung unang detalye na ibibigay ko sa inyo about sa Horror 12. Okay? Or yung tinatawag nating Error 12 sa mga Yamaha. Okay, so karamihan na encounter to ng ating mga mekaniko. Okay, so paano ba natin malalaman kung saan ba yung error 12? Okay, so syempre ang nakalagay doon sa manual, pag sinabi kasing error 12 sa mga Yamaha na old, ibig sabihin nun CKP sensor. Okay, so sa OBD type naman, lumalabas doon ay P0335 OBD full code. Okay, so same lang naman yun, nagkaiba lang sila ng name. Okay, so ibig sabihin yan, yung error 12 crankshaft position sensor. So lumalabas lang yung code na yan or yung fault code na yan kapag nakakaramdam yung crankshaft position ng hindi normal. Okay, so ito kasing magneto natin or yung tinatawag nating magneto, meron kasi siyang neutral, north, and pole. Okay, alam naman natin yung mga magnet, di ba? Kapag yung magnet ay, di ba, nilalaro nga natin yan eh. Meron siyang yung lumalaban at yung dumidikit doon sa bakal. At yung isa naman, yun yung neutral. Yun yung kahit anong ikot natin ng magneto, bumabalik sa dun sa position na nasa pagitan ng north and pole. Ibig sabihin, ang CKP sensor, ang lagi niyang position ay nandoon siya sa neutral. Para yung computer box natin na may nakaprogram doon na dapat ang lagi niyang nadetect ay neutral sa CKP sensor. Okay, kaya nga pansinin niyo iba, naputol yung pump belt, nag-lock yung crankshaft, yung doon sa may banda sa may CVT nag-lock, na-stuck siya doon sa position na pwedeng north, pwedeng pole, na sa magnet na lumalaban or yung dumidikit sa bakal. So kapag ganun ang nadidetect ng ating magneto, lumalabas yung error 12. So isang isang bagay or isang na-encounter ng ating CKP sensor. So lalabas yung error 12 sa mga version 1. Meron naman naputol yung timing chain. Ganun din, nag-lock din yung crankshaft, nag-lock yung piston. Kumbaga nawala sa tamang posisyon yung ating magneto, nandoon sa neutral. Okay, susunod tatalakayan natin, papakita natin sa inyo kung ano ba yung detalye natin yung magneto. Sa ngayon dito muna tayo focus sa error 12. Pinakita ko lang sa inyo or dinetails ko lang sa inyo yung nangyayari doon sa magneto kaya nagkakaroon ng error 12. Okay, so doon tayo sa medyo malalim. So kapag lumalabas yung error 12, ibig sabihin nakadetect yung ating crankshaft. Ito kasi tinatawag nating crankshaft position sensor. Siya yung nakakadetect ng abnormal na posisyon ng magnetic natin. Kasi itong CKP sensor na to, napakalaking halaga or napakalaking ambag pagdating sa ECU function or sa program. Una, nandito nakasalalay yung ating kuryente or yung ignition timing. Dito nakasalalay. Dito rin nakasalalay yung ating fuel pump. O yun, alam nyo ba yon? Ayan. Susun, ipapaliwanag ko rin sa inyo. Dito rin nakasalalay yung ating injector spray or yung tinatawag nating trigger doon sa ating injector. Kasi injector natin, meron siyang positive na side at meron siyang yung kabila negative trigger.
So, yung negative trigger, dito siya kumukuha ng sensor sa, sensya na kami medyo nagbablurred yung video. Ayan. So, yung mahaba na yan yung, ayan, nagbablurred. Yan yung pulsar. Okay. Then, yung sumunod na, yan, yung medyo mababa na yan, ito naman, yung sa injector. Ayan. Yung sumunod naman, ito naman yung sa fuel pump. At yung sumunod naman, yung pinakalas, yan naman yung sa full code. Kaya lumalabas yung error 12 or yung ating sensor doon sa ECU. Na kapag hindi tumama yung neutral din ng magneto, lumalabas yung error 12. Okay. Nag-aalanganin ng ikot yung magneto. So, pag tumama dito yung magnet, pole or north, nagkakaroon siya ng error 12 kapag ang magneto ay nag-steady or nag-standby sa north and pole in 3 seconds na naka-on yung motor. Madedetect siya ni ECU or lalabas ang full code na error 12 or P0335. Sana guys na sundan nyo. Okay. So, yun lang muna yung konting idea na pinakita ko sa inyo. Sa siguro yung mga ibang idea na malalalim, ipapakita ko sa inyo sa 4.0 training, level 4.0. Kumpleto na tayo guys ng training. Level 1, level 2, level 3, level 4.0. Okay. So ngayon, kaya pinakita ko ito. Ito nabili ko lang din to sa online. Pero pag binili mo to, siyempre wala naman siyang guide. Wala siyang support. So, kapag sa akin ka bumili nito, bibigyan kita ng guide paano ba gamitin ito. Okay? So, kaya ito, napanood mo siya ngayon. So, ngayon, pakita ko sa inyo ha. Pwede siyang pang Honda at pwede siyang pang mga Yamaha. Ayan o, nabubunot siya. Napapalitan siya ng pang Honda. Hanapin ko lang yung pang Honda. Okay guys, so ito siya. Ito yung ating pang Honda. Ayan. So, siyempre, di mo, daming wero. Paano mo to gagamitin? Paano mo ito itutusok doon? May tutorial ako dyan, guys. Gagawin kita ng tutorial dyan. So, ayan. Ito muna tetesting natin Yamaha muna. Ayan. So, ito yung Yamaha. So, siyempre, meron siyang wire na kasama na nakakabit doon sa power supply. So, i-on natin. Ayan. So, pag on natin, nakikita nyo dyan, meron siyang voltmeter. So, pag pinipihit ko siya, ayan. So, nakikita nyo, tumataas siya. Okay. So, itong voltage na to, nakadepende siya, depende doon sa ating pagre-rev. Okay. So, bibigyan ko kayo ng idea dito sa pinakamataas na voltage. Okay. So, meron tayo ditong CKP na sira. Dalawang klaseng sira yan. Nagkaroon siya ng error 12. Ang issue niyan, ganito siya nangyari. Yung isa, kapag umiinit, mga 8 minutes to 15 minutes, namamatay yung motor. Then, kapag ino-on off, off-on ang susian, pag on, andar uli siya. Takbo na naman siya. Minsan, umaabot siya ng 1 hour, minsan 2 hours, minsan saglit lang namamatay. Pag off-on uli ng susian, andar uli siya. Ito namang isa, hindi talaga siya umaandar. Okay. So, magkaiba sila ng sitwasyon, pero pareho silang sira. Lumabas dyan ay error 12. Ito naman isa, ito'y good. Gumagana ito. Ngayon, pakita ko sa inyo paano siya gumagana. Ayan. So, isiset mo natin sa pinakamataas na voltage. Ayan. Then, isasaksak natin tong ating CKP. Ayan. Sila ko yung one hand naman ako. Mahirap pag mag one hand talaga. Ayan. Ay, pumasok. Okay. Ayan. Pag suksok natin, ayan siya. Ayan siya. So, makikita nyo dito, ganyan siya. Wala siyang ilaw. Ngayon, papakita ko sa inyo, meron ako ditong pan-testing na magnet. Yung pahigop, dumidikit sa bakal. Okay, kunin ko lang. Okay guys, so ito siya. Ayan o. Ginagamit natin ito sa mga nalalaglag na tornilyo sa mga fairings natin pag nalalaglag doon sa loob. Pandukot. Ayan. So, tignan nyo ha. Meron tayong pulsar. Ito yung mataas na to. At yung sumunod, yun yung injector. Yung sumunod, fuel pump. Then yung isa, sensor. Kaya may nakalagay yung hole 1, hole 2, hole 3. Tingnan natin kung saan siya lalabas. Okay. So, didikatan ko yung pulsar ng magnet. Ayan o. Tingnan nyo, naka-steady.
Hindi siya namatay. Okay? So, nag-steady siya. Ayan o, ayan o. Oh, hindi na mamatay. Isa yan, indikasyon na sira yung ating pulser. Okay? So, ito, pag uminit, ayan, ibig sabihin, pag umilaw yung pulser, may kuryente siya, aandar siya. Kapag ka uminit, namamatay siya. And ito naman isa, yung injector natin. Ayun o, umilaw siya. Okay? So, hindi na rin siya namatay. Ayan, dapat mamamatay kasi siya eh. Sunod, yung ating fuel pump. Ayun. Oh, yung fuel pump natin, medyo nagpa-function konti. Ayan o. Dinidikitan ko ng magnet. Ayan. Ayan. So, hindi na siya namatay. Sunod, itong ating sensor. Ayan o. Hindi rin siya namatay. Ayan o. Minsan okay. Ayan. So, tingnan natin yung pagko-comparison nitong tatlo na to. Ito, kapag umiinit namamatay. Okay. So, yun. Minsan gumagana, minsan good. Okay. So, tingnan natin ngayon dito sa isa nating pulser na to. Kailang pause ko muna. Okay guys, so ito naman yung ating isang pulser. Isasaksak natin siya. Ito na yung kanina yung nating tinesting. Ito naman siya. Pag sinaksak natin, ayun, umiilaw agad yung tatlo. So, alam naman natin yung sa tatlo, nandun yung isa, yung injector. So, nangyayari, kapag umiilaw siya, sumisirit agad yung injector. Ayan no. Then, yung pump, hindi siya namamatay. Or, minsan, yung nga, long pump lumalabas sa kanya, nagluluko siya. Ngayon, yan, medyo alangan yung pihit eh. Ayan. So, magnetin natin siya. Pakita ko sa inyo yung mangyayari. Yung pulser, hindi umilaw ha. Ang umilaw, yung tatlo lang hole. Yung pulser, tingnan nyo ha. Ayan, hindi siya umaandar kasi wala siyang pulse, walang kuryente na ibibigay. Ayan o, wala siya. Yung kanina umiilaw. Ito naman isa, yung injector, namamatay pero laging nakailaw. O, bumabalik. O, yan, ayun na nga. Ito naman, fuel pump, ay namamatay pero bumabalik. Ito naman, yung full code 12, ito yun o. Ayan. So, hindi nawawala yung Aero 12 kasi lagi may 12 kasi lagi nakailaw. Okay. So, tingnan nyo pinagkaiba ng dalawa. So, pag na-encounter nyo yan at meron na kayong tools nito, alam nyo na gagawin nyo. Okay. So, doon tayo sa good. Yung good ito. So, kakalasin ko lang. Ayun. So, dito tayo sa CKP na good. Hindi siya original pero gawa lang siya ng Indo. Then, ayan. Isasaksak natin siya dito. Ipakita ko sa inyo yung pinagkaiba ng mga sira. Ayan. Sorry, one hand kasi kaya hindi ko maipasok. Ayan. So, sinalpa ko siya. Tingnan nyo guys. Nung sinalpa ko siya, same voltage, pero hindi siya umilaw. Kita nyo? Nakasalpak yan. Then, lalagyan ko ng magnet. Tingnan nyo. Ito yung pulser. Ayan o. Pulser. O, kita mo? Namatay. Ulit. Namatay. Ibig sabihin yun ang good. Na pag lumagpas yung magnetic, mamamatay dapat siya. Ito naman yung injector. O, umilaw. Patay. Ilaw. Malayo pa ngayon, dumidetect siya. O. Patay. Ayan. O, ito naman yung pump. Di ba? Okay, kita mo na mamatay. Ito naman yung sensor sa Aero 12. Dapat kasi namamatay yan para yung Aero 12 nawawala. Meron siyang parang seconds, may beep, may gano'n. Ayan, o. So, yan yung mga good. Ayan. Ayan, o. Injector. Pulser. Okay. So, sana guys, nagkaroon kayo ng idea sa pagtetesting ng CKP kasi napakahirap alamin to kung sira ba yun or hindi. Alright. So, sana guys, may natutunan kayo. Konting idea. Then, siyempre, sa mga other training, sa mga actual, makikita nyo yung detalye nito guys. Tuturuan ko kayo.
Then sa Honda, ganun. Okay? So, bye-bye. Sana may natutunan tayo sa ating konting information. Like, share, and subscribe. Yan. Follow na lang sa aking page. Unlocker FIPH o yung Unlocker page. Then yung ating Aaron Mekaniko na nagbabalik. Okay? So, bye-bye!